Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Bago ko tayo manalangin, tayo muna dumako sa salita ng Panginoon. At nais ko pong bigyan ng pamagat, paksa natin ngayong gabi, ay ang kapakumbabaan ni Pablo, the humility of Paul. Now, sa ngayon po, sa gitna tayo ng pandemya at alam natin magtatapos ito at alam natin na gaya nga sinabi sa Ecclesiastes chapter 1, lahat ng panahon ay paikot-ikot lamang, may cycle at lahat ng ito ay nasa kontrol ng Panginoon, kaya ito'y magtatapos. So anong pinaplano natin ngayon habang tayo nasa pandemic, na pagkatapos ng pandemic ay ano ang maging natin? Tayo ba'y nagpaplanong lumago sa pananampalataya na siyang dapat nating gawin sa ating buhay? Ang Kristiyanong malago ay laging nagpapakumbaba. At alam natin, biblically, sapagkat ang utos ni Kristo, like for example sa Mark chapter 9, verse 35 na sinasabi, sino man ang nagnanais na maging una, siya dapat maging huli sa lahat at lingkod sa lahat. Kaya habang lumalago isang Kristiyano, siya ay nagiging mapagpakumbaba. Kayabangan o pride ay hindi lamang nakikita sa kilos, hindi lamang narinig sa salita. Ito rin ay nakikita sa mga galaw ng mata, Proverbs 21. Ito rin ay nakikita sa lakad ng mga paa at kilos ng kamay, Psalms 36 verse 11. At ang alam natin ng kabayaran ng pagmamataas o kayabangan ay kapamakan o di kaya ay kahihiyan. Ang sabi nga sa Proverbs 16 verse 18, ang pagmamataas ay nauuna at ang kasunod nito ay kapahamakan. At ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Si Pablo ay nagpapatotoo sa kanyang espiritual na buhay na mababasa natin sa Philippians chapter 3. At dahil sa kanya pong karanasan sa buhay, sa chapter 3 verse 2, kanya pong pinag-iingat ang lahat ng Kristiyano sa mga hindi totoong Kristiyano, sapagkat sila'y mapagmataas, ang kanilang dinidiyos ay ang kanilang sariling mga tiyan, at masyado silang mapagmataas sa kanilang kaalaman, sa kanilang karunungan, sa kanilang background sa buhay. Pero ang sabi ni Pablo, kung ating babasahin ang chapter 3 verse 4 to 6, at ganitong sabi niya, bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman. Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako, ang sabi ni Pablo. Mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ng Benjamin, isang Hebreyo na isinilang ng Hebreyo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Makikita natin sa kanyang background, napakataas ng kanyang pinag-aralan, napakataas ng kanyang katayuan, pero hindi niya ito ipinagmamayabang. At ang sabi sa verse 6, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia. Ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Wala po tayong masabi kay Pablo. Siya po ay isang taong napakalago po sa espiritual na buhay, pero isinasatabi niya lahat ng mga itinuring, lahat ng mga ipinagmamalaki ng tao, maging sa kanya. Ang sabi niya sa verse 8, kung ating babasahin, tuloy-tuloy, ang sabi sa verse 7 tsaka 8, ang sabi, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Sinasatabi niya yung kanyang maaring may pagmamalaki, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang pagiging scholar, pagiging mayaman, pagiging pinuno, isinasatabi niyan dahil sa layuning siya po ay higit pang lumago kay Kristo. At ang sabi sa verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Ang sabi niya, inari niya ron kalugihan lahat ng kanyang maaring may pagmalaki sa buhay niya sa layunin na makilala pa niya si Kristo. Hindi siya lalago sa Kristyanismo kung ipagmamalaki niya ang kanyang nakaraan. Kaya ang sabi niya, pagpatuloy natin sa verse 8, alang-alang sa kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Nakita niyo?
pagdating po sa Kristyanismo, habang lumalago si Pablo, yung kanya pong mga ipinagmamalaki sa buhay noong siya hindi Kristiyano ay itinuring niyang dura dahil yun ay hadlang sa kanyang layuning lumago pa kay Kristo. Kaya nga, alam na malago si Pablo bilang Kristiyano. At ngayon, sasabihin niya, ituturo niya sa atin kung anong dapat natin makita sa ating sarili. Tuloy natin sa pagbasa sa verse 12, chapter 3, verse 12, at dito tayo magtutuon ng ating aral ngayong gabi. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 3:12, hindi sa ito'y aking nakamit na. Ang alin po? Ang nakamit niya na, yung kalaguan, yung kahusayan, yung kabantugan. Ang sabi niya, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Tayo'y manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, nawa nga po, bilang mga Kristiyano na tumagal na po sa pagiging Kristiyano, nawa Lord, amin pong may sa tabi ang maaari naming may pagmalaki sa aming pong buhay dito sa mundo upang higit pa naming maabot si Kristo kung paano niyo kaming inabot tungo sa kanyang layunin ay maisagawa ito sa aming buhay sa pagsisikap na amin pong isatabi ang maaari naming may pagmalaki upang si Kristo'y maluwalhati sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita ngayong gabi. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. No, kung paano nagpatutuo si Pablo rito tungkol sa kanyang kalaguan, bagamat hindi niya pinagmamalaki ang kanyang pagiging malagong Kristiyano, ang Panginoon ay nagsasalita din sa atin. At dito sa verse 12, ang Panginoon po ay nagsasalita sa atin na tayo'y kulang pa, na tayo'y magpatuloy pa, at tayo'y kumapit pa. Yan po ang dapat nating matutunan sa Philippians 3:12 na ito. Tatlong katotohanan dapat aminin sa ating mga sarili na kailangang pagsikapan natin habang hindi pa nagtatapos ang pandemic para pagdating po ng katapusan ng pandemic, may pakinabang po espiritual sa ating buhay. Una po, aminin nating tayo'y kulang pa. Tulad ng sinabi ni Pablo, verse 12, at basahin, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na. Biro nyo, gaano po mapagpakumbaba si Pablo? Hindi niya inari na nakamit niya na o sakdal na siya. Now, habang nalalapit ang isang tao kay Kristo, higit niyang nadadama ang kanyang walang halaga sa kanyang sarili. Sapagat ang liwanag ng kabanalan ni Kristo ang nakikita sa mga totoong banal, sa totoong Kristiyano. Habang umaangat ang buhay Kristiyano, lumalabas ang mas maliwanag niyang kaalaman tungkol sa kanyang pagkamakasalanan. Namumuhi siya sa kanyang kasalanan. Namumuhi siya sa kanyang mga pagkukunwari at kayabangan. Higit na nakikita ang pagkamakasalanan ng kasalanan. Hindi ito pinapatuloy sa kanyang buhay o hindi niya ito ini-entertain. Marami pong mga Kristiyano naglalaro po sa musika ng tukso ng kasalanan. Pero si Pablo po, hindi niya hinayaan na makapasok sa buhay niya ang kasalanan. Kalaguan po ang magsasabing, ako'y kulang pa. Ang malagong Kristiyano, siya po'y tapat magsabi, hindi pa ako ganap. Ako'y kulang pa. Sabi ni Pablo, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na. Wala pong sakdal sa ating panahon, pero maaari po tayong magpatuloy tungo sa kasakdalan. Ang tanong ko, ito ba ang ipinapakilala sa buhay mo? Ito ba ang pinapakita mo sa mga tao? Ito ba ang nababasa sa iyong kilos, sa iyong mga mata, sa galaw na iyong kamay, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga labi? Nakikita ba sa iyo ng kapwa mo mananampalataya na nagsusumikap kang magpakumbaba? Mga kapatid, aminin natin, tayo kulang pa. Gaano man tayo katagal na, gaano man tayo kagaling, kulang pa, mga kapatid. Ikalawa, aminin natin tayo'y nagpapatuloy pa. Tingnan niyo ang sabi muli sa ating teksto.
Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Nagpapatuloy pa. Yan ang Kristiyano. Hindi po tumitigil, hindi po stagnant ang Kristiyano, kundi ito po'y kumikilos pa, nagpapatuloy. Sapagkat nalalaman ng Kristiyano ang kanyang kahinaan. Mas mabilis umabot yung kanyang kahinaan kaysa sa paghabol sa kalaguan. Kahinaan niya sa mga tukso sa kasalanan, kahinaan niya mismo ng kanyang sariling kasalanan. Pero alam niyang siya'y totoong sumusunod kay Kristo. Ang kailangan nga lang dito ay nagpapatuloy pa upang maabot ang ikinaabot ni Kristo sa kanyang buhay. Ito ba ang inaamin natin? Ito ba ang nakikita sa atin na tayo nagpapatuloy sa kalaguan? O sinasabi mong malago ka na, marami ka ng alam, marami ka ng mga katotohanang masasabi para ipakita sa mga tao. Kulang ka pa, mga kapatid. Kung ganyan ang ugali mo, kulang ka pa, kapos ka pa. May kasabihan nga, the way up is down. Upang ikaw ay tumaas at mataas ng Diyos sa kanyang kaharian, dapat ka munang magpakumbaba. Ikatlo, mga kapatid, aminin nating tayo'y nagpapatuloy pa. So nakita natin una, aminin natin tayo'y kulang pa, aminin natin tayo'y nagpapatuloy pa, at ikatlo, aminin natin tayo'y kumakapit pa. Verse 3 again sa ating teksto. Hindi sa aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako. Bakit po? Upang iyon ay aking maabot kung paanong ako ay inabot ni Kristo. So aminin natin tayo po ay dapat kumakapit pa. Dapat tayo umaabot pa kay Kristo. Si Kristo ang author and finisher of our faith. Siya ay nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang magsasakdal nito, Philippians 1:6. Sa makatwid, si Kristo ang unang umabot kay Pablo. Now, alam naman natin si Pablo, isa siyang kriminal. Isang siyang mag-uusig sa mga Kristiyano. Isa siyang nagpapakulong ng mga kabataan, matatanda. Siya yung nagpapahabol at siya yung mayroong pahintulot na patayin ang isang bayani ng pananampalataya si Esteban. Pero marami po ang lumuluhod at sumasamba kay Pablo. Ang sabi ni Pablo, hindi ako ganun kaganap. Ako ay kulang pa. Ako'y nagpapatuloy pa at ako'y patuloy na kumakapit pa. Kaya naman si Pablo ay nagsumikap, abutin pa si Kristo. Ito ba ang ating ugali? Tayo ba ay kampante na sa ating matagal ng pagiging Kristiyano pero napakadali pa nating matumba dahil kulang tayo sa ugat ng kalaguan ng Kristiyano? Tandaan natin, si Kristo ang unang umabot sa atin at tungkulin natin na tayo dapat umabot din sa Kanya. Dahil siya ang umabot sa atin, dapat tayong umaasang makaabot din sa Kanya. Meaning to say, siyang unang umibig sa atin, kaya tayo nakakaibig sa Kanya. Tayo napupuot sa Diyos. Romans chapter 8 verse 5 hanggang 8, di ba? Tayo po ay makasalanan at napupuot tayo sa Diyos. Pero nung abutin tayo, nung ibigin tayo ni Kristo sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, tayo po ay namulat sa katotohanan na hindi po sa ating nagagawang mga bagay na mabuti ang makapagliligtas sa atin, tanging si Kristo lamang. Siya ang unang umabot sa atin. Kaya naman, tungkulin din nating abutin natin siya. Kaya nga, kung tayo po ay nagsusumikap, madadaman natin na hindi pa tayo ganap. At ito po ay nag-uutos sa mga Kristiyano na ipagpatuloy ang pagsisikap natin. Kailanman si Pablo ay hindi naging kontento sa kanyang sarili. Kaya lagi siyang nagsusumikap sa unahan. Ang sabi niya sa verse 13, kung ating babasahin kasunod talata, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay
na hinaharap. Alam niyo naman, ang dami niyang mga accomplishment, no? Dahil siya po ay isang dakilang bayani apostol. Marami siyang accomplishment sa Panginoon pero hindi niya ito pinanghawakan. Kundi, nagsusumigasig pa siyang harapin ang unahan. Nais pa niyang abutin ang pagkakaabot sa kanya ni Jesucristo. Nilimot niya ang mga nagawa niya sa nakaraan. Hindi siya nagpapakakampante sa mga naabot niya na, sa lahat ng mga na-accomplish niya. Kalimutan niya ito at itinuro niya itong basura. Sapagkat kung tayo po ay nasa nakaraan at tayo nagliliwaliw doon, hindi tayo makakabante. Kasi akala natin magaling na tayo. Akala natin malago na tayo. Pero sa kilos mo, sa mata mo, sa galaw ng kamay mo, sa gawa ng paa mo, nakikitang ikaw ay kulang pa, kailangan pang magpatuloy, at kailangan mong kumapit pa. Ngayon, tayo po ay nasa pandemic. Unti-unti na tayong nakaka-adjust sa kahirapan natin. Parang naging natural na lamang sa atin ang social distancing, wearing of face mask and face shield, and sanitizing ng ating kamay, alcohol. Nagiging kampante na tayo. Hindi na natin naiisip kung ano ang magiging kalagayan natin pagkatapos ng pandemic. Akala natin automatic na malaya na tayo. Maring malaya na tayo sa pandemic, pero hindi pa tayo malaya sa kasalanan. Okay? Kailangan nating lumago, mga kapatid. Habang nasa pandemic tayo, ito yung pagkakataon natin na dapat nating kilalanin pa si Kristo ng higit sa nararapat. Tandaan natin, the way up is down. Ang daan patungo sa taas ay laging pababa. Kung nais natin at lumusog sa ating Kristyanismo, aminin natin ang tatlong mahalagang bagay na makakatulong sa atin sa paglago. Ano ito? Aminin mong ikaw ay kulang pa. Aminin mong ikaw ay dapat magpatuloy pa. At aminin mong ikaw ay dapat kumapit pa kay Kristo. Naunawaan ba, mga kapatid? Wala tayong maipagmamalaki anuman ang na-accomplish na natin nakaraan. At hindi tayo dapat tumanggap ng lahat ng papuri at huwag nating angkinin na ako sa lahat ng plano. Dapat tayong kumapit pa kay Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita sapagkat muli niyo kaming ginising sa aming mga sarili. Kami po'y makasalanan pat nakakagawa ng kasalanan, ngunit hindi alipin ng kasalanan sapagkat kami nalaya na ng dugo ni Kristo. Tulungan niya kami, Panginoon, na hindi kami manatili bilang isang Kristiyano na bata pa, kundi kami magpatuloy lumago upang tuluyan po, Panginoon, na mababa ang aming mga sarili. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.